Hello everyone, kamustang lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's video, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano mapapatagal ang life ng roots ng bougainvillea na gagamitin natin as rootstock sa ating mga grafting. And mayroong konting unboxing na din for today's video. So, this is my parcel that I ordered online and yung laman nito ay mga roots na gagamitin ko as rootstock sa grafting ng aking mga bougainvillea plants sa mga top rare na mga bougainvillea. To be honest, this is my first time na bumili, so I don't know yet kung ano dapat ang kailangang i-consider, and let me know kung paano ba mamili ng magagandang roots. And yung mga roots ay 3 days na nasa box since I was away ng ilang days and now ko lang din sila ma-open. And as you can see, maayos naman ang pagkakapak ni seller, though when I saw the parcel, medyo nakaramdam ako ng konting disappointment. Medyo disappointed kasi I was expecting ng mas malaki ng konti yung parcel dahil yung mga photos na pinakita sa mga roots ay medyo malalaki and may mga mahahaba. On the positive side, let's see what we can do and kung makakagraft pa rin tayo sa mga pwedeng roots since napansin ko may mga red spots or red marks na yung iba. I am not sure kung ano yung tawag sa reddish something sa skin ng mga roots. And let me know kung anong tawag doon. And while doing the unboxing, syempre I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And we are growing guys and hoping na mas dumami pa ang mga subscribers natin. And if hindi pa kayo nakasubscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about boogies. And ito na nga, yung mga roots ay medyo maliliit at mapapayat unlike sa posted photos. So, hindi siya nakakatuwa actually, but of course, siguro may mali din ako kasi hindi ko masyadong kinilatis yung mga roots. And baka kasi the way ng pagkakakuha ng actual photo pictures or something. Since this is my first time, pagbigyan na and babawi na lang next time. Anyhow, kayo ba guys, may alam ba kayo na pwedeng bilhan ng mga roots na reliable and legit? And let me know in the comment box section if may alam kayo. Yung next naman na gagawin natin is on how to preserve yung mga roots if hindi pa ready na mag-graft. And take note lang guys, this is just my way of preserving yung mga roots ng bugis para hindi mag-dry and eventually mamamatay agad-agad. I have here with me yung mga gagamitin. Una na dyan is yung lagayan, yung bougainvillea potting mix, and of course, yung aking mga roots. Ang una kong gagawin is lalagyan ko ng karton yung base ng plastic box para hindi masayang yung potting mix since malalaki yung butas ng plastic box. Pagkatapos lagyan ng karton, lalagyan naman natin ng konting potting mix saka naman ilalagay yung mga ugat ng bougainvillea.
After mailagay yung mga ugat, tatabunan or tatakpan naman natin ng lupa gamit yung natitirang potting mix. And by the way guys, yung potting mix na gamit ko is already pre-moist para hindi ko na siya babasain ng water after ko mailagay yung mga roots. And kung maitatanong nyo kung bakit important na ibaon sa lupa yung mga roots, ang main reason ay para maiwasan na matuyo yung roots and eventually mamamatay at hindi na mapapakinabangan. Yung lupa yung magsisilbing protection nila. Another tip is wag hayaan na mababad sila sa tubig. Why? Para maiwasan naman ang pagkabulok, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Kaya better na ilagay sila sa lilim na hindi nababasa ng ulan or wag sobrang dilig din. Dapat saktong moisture lang. Ngayong tag-ulan, mahirap mag-graft so ang nangyayari nakatenga yung mga rootstock if merong naiwan na hindi pa nagagamit for grafting. And sayang naman kung mabubulok lang or mag-dry lang sila, kaya mag-look ng ways on how to preserve them in time na matapos ang tag-ulan. So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!